Isa na namang umaga na puno ng pag-asa mula sa salita ng Diyos. Halina at makibahagi sa ating umagang pagbubulay, pagpapalakas at pagpapatatag sa ating pananampalataya sa Panginoong Hesus. Mula sa Section 6 ng Southern Tagalog District Council of the Assemblies of God, tayong lahat ay magkaisa sa pagpapalagong espiritual. Purihin ang Panginoon. Salamat muli sa kanyang kabutihan. At tayo mga kapatid, mga taga-subaybay ay nagpapatuloy sa platform na ito na lubhang napakahalaga para sa ating naghahangad ng presensya ng Panginoong Diyos sa ating patuloy na maranasan. Tayo po ay manalangin. Dakilang Amang nasa langit, kami po ay patuloy na nagagalak at nagpapasalamat na sa umagang ito, na sa araw na ito, Panginoong Diyos, ay binigyan mo kami ng panibagong lakas, panibagong pag-asa upang sa mga challenges na aming kakaharapin, Panginoong Diyos, kami po ay patuloy mong sinasamahan at inaalalayan. Tulad po, Panginoong Diyos, ng mensahe, ang disconnected believers, kami po ay nananalangin, huwag mo hayaan, Panginoong Diyos, na mangyari yun sa amin. Kaya naman, sa pagpapatuloy po ito, samahan mo po kami sa pangunan ng iyong lingkod at ng lahat ng mararating ng mensahe ito. Sa pangalan ni Jesus, ito ating prayer. Amen and amen. Purihin ang Diyos. Welcome sa lahat po ng tagapakinig sa platform na ito, ang part 4 na ating tinatalakay, disconnected believers. Yan. Nakita po natin yung mga naon natin tinalakay, yung mga before, connected, and then bandang huli ay na-disconnect, ng tuluyan, at yun naman talagang sa simula pa lamang ay disconnected na. Yan po, katulad po ng mga ayaw maniwala sa Panginoong Hesus, yung patuloy na nagkakasala, patuloy sa paggawa ng kasalanan, ay mga permanent disconnected po yan. Maliban na lamang kung sila ay magbabalik loob sa ating Panginoong Hesus. At now, ating po tinatalakay yung the prodigal son. Ito po ay isang anak, na napalayo, connected, na disconnect, and then later on na-connect ulit. Yan, ito. So atin pong tingnan mabuti yung the suffering and restoration of the prodigal son. Yung po number 1, ang isa pong palatandaan na disconnected ang isang mananampalataya ay hindi lumalakad sa plano ng Diyos. Number 2, out of control sa sariling kagustuhan. Number 3, nasa miserabling pamumuhay dahil sa maling desisyon. At yung po ika-4 ay alam na mali ang kanyang ang ginagawa, ngunit nagpapatuloy pa rin. Yan ho. Kasi nga ho, dahil pilit niyang binibigyan ng justification na tama ang kanyang ginawa. At ito ay may kahalo pang pagmamalaki. Alam niya mali ito, pero dahil nga naalipin sa sariling kagustuhan, na akala niya ay talagang hindi siya mapapalayo sa Panginoon sa kanyang mga ginagawa. So akala niya ay okay lamang ang lahat, at bandang huli naman ay siya ay magsisisi na lamang at hihingi na lang ng tawad at tatanggapin naman siya ng Panginoon. Meron po siyang ganyang kaisipan. Ito, kaya ang sabi rito sa Lucas chapter 15 verse 17, sabi ay, ngunit napag-isip-isip niya ang kanyang ginawa at nasabi niya sa sarili. Nung siya ay itong ating pumbalikan, yung verse 15, na masukan siya sa isang taga roon at siya pinagtrabaho nito sa isang babuyan. Sa tindi ng kanyang gutom at dahil wala naman nagbibigay sa kanya ng pagkain, halos kinakainan niya ang bungang kahoy na kinakain ng mga baboy. Ito na ngayon. Ngunit napag-isip-isip niya ang kanyang ginagawa. So, naroon pa rin yung kanyang ang tawag dito, huwisyo ng kanyang pag-iisip. Nasa tama pa rin siyang mga kaisipan. Yan. Bagamat yung kanyang physical na katawan ang nagsasuffer, pero yung maliwanag sa kanyang isip na
mali yung kanyang ginagawa. Pero kahit mali ang kanyang ginagawa, siya ay nagpapatuloy rin. At ito ngayon nangyari, kinausap niya yung kanyang sarili. Ang sabi ay, at nasabi niya sa sarili, labis-labis ang pagkain ng mga alila ng aking ama, samantalang ako'y namamatay dito sa gutom. Dito ay makikita natin, nang mamasukan, bago mamasukan itong bunsong anak na naglustay ng pinagbintahan ng mana, nagsasuffer na siya. Alam na siya ay nasa delikadong kalagayan niya. Dapat bago pa lamang sana siya maubos yung kanyang kayamanan, ay ano dapat ginawa niya? Bumalik na siya sa kanyang ama. Pero siyempre, sabi ko nga kanina, pinipilit ho na bigyan ng katwiran na yung kasama rito ang pride at pagmamalaki. So ang ginawa niya, hindi, namasukan siya bilang tagapag-alaga ng baboy at dumanas siya ng libong hirap. Kumbaga, hinintay pa niya na mag-suffer siya. Pero sa isang banda, ang tao naman ho talaga, kung hindi lang nagdaranas ng suffering, kung hindi pang magdaranas ng mga paghihirap at matinding pagsubok, saka pa lamang yan makakaalala na bumalik sa Panginoon. Tama ho ba? Ganun talaga nature. Kaya nung ganito na ang kanyang kalagayan, yung kanyang kaisipan, napag-isip-isip niya na ang kanyang ama, ang kanyang pamilya, maging ang kanyang mga kanilang alila ay maayos, magandang kalagayan, samantalang siya ay namamatay sa gutom. So ano po? Ang disconnected po sa Panginoon ay kahit alam niya na mali ang kanyang ginagawa, ulitin ko, but because of pride at gusto niyang bigyan ng katwiran, nagpapatuloy pa rin. No? Ang pang-apat at pang-lima, ano pa? Hindi nakakalimot sa Diyos at may spiritual conviction. Yan. Alam po niya, may spiritual conviction siya. Kaya sabi sa verse 18 to 19, babalik ako sa aking ama at sasabihin ko sa kanya, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. So, sabi ko kanina, yan ho ay naroon pa rin kasi nga, siya isang tunay na anak. Kaya ang isang tunay na Kristiyano, tunay na anak, ay naroon pa rin ho yung spiritual conviction. Hindi naman talagang tuluyan siyang iniwan ng banal na espiritu, katulad na nangyari kay Saul, kundi yung espiritu na nasa kanyang buhay ay namigati. Parang nawalan po ng yung matamlayo, kasi nga parang kahit ang Espiritu Santo ay palalhanan siya, dahil siya ay disconnected, kahit nga alam niya yung kanyang maling ginagawa, pero nangingibabaw pa rin yung kanyang sariling kagustuhan. Yun nangyayari. Kaya sabi niya, babalik ako sa aking ama at sasabihin ko sa kanya, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na po karapat dapat na tawagin anak ninyo, ibilang na lamang niyo ako sa isa ninyong mga alila. Wow. Di ba? Nagpakumbaba matapos ang matinding suffering. Yan. Hindi mo nakakalimot sa Diyos at may spiritual conviction. At yung pang-anim, ito, ang isang tunay na anak ng Diyos, kahit tuyan ay nagpakalayo-layo na backslide, kapag genuine ang isang tao na tumalikod sa Panginoon at siya naman itunay na anak ng Diyos, ay babalik at babalik ho yan. Kaya nga lang ho, talagang sa mga na-disconnect sa Panginoon, sa mga tumalikod, ay mahirap po talagang mag-judge. Minsan sasabihin natin, hindi naman talaga tunay na Kristiyano yun kunwari lang yan. Dahil sasabihin natin, kung tunay ba talaga naman Kristiyano yun, hindi naman talaga maggagawa ng ganyan yan Maaaring tama ho. Kaya mahirap po talagang maghusga. Kasi kung husgahan natin ng isang tao na na-backslide, tayo po ay mag-isip-isip. Dahil tayo man po ay patuloy pa rin sa buhay na ito. Hindi natin alam, someday, sana, sabi ko nga po sa ating panalangin, huwag tayong ma-disconnect, huwag tayong makaranas ng ganito. Kaya sabi niya, babalik muli sa Diyos dahil siya ay tunay na anak ng Diyos. In verse 20 and 21, sabi ay, at siya nagpasyang umuwi sa kanila. Malayo pa inatayo na siya ng kanyang ama, at dahil sa matinding awa, ay patakbo siyang sinalubong, niyakap, at hinagkan. Ano pong senaryo dito? Ito po ay lumalabas na araw-araw itong kanyang ama ay nakatanaw. Halimbawa po, sa isang lugar, sa isang daan,
Hindi daan, yung sabihin yung daanan ng dumarating, maaring malayo pa ho. Kung mayroon man daanan, doon mismo halabay, nasa teres yung ama ho, ano, siguro ito'y lagi araw-araw tinitingnan at kanyang hinihintay. So, ganun po talaga ang Diyos. Lagi po yung naghihintay. Hindi lamang ho sa mga makasalanan, sa mga wala pa sa Panginoon, kundi yung mga taong, mga mananampalataya na tumalikod sa Panginoon. Kaya hinihintay ho niya. Kaya anong nangyari? Sa matinding awa ay patakbo siyang sinalubong, niyakap at hinalikan. Kaya nga po ang Panginoong Diyos ay hindi po siya magbibigay ng kondisyon sa mga taong napahiwalay sa Kanya. Na kahit pa nga ito ay dati na kanyang tagasunod. Ano? Kaya sabi niya, verse 21, sinabi ng anak, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo, hindi na po karapat-dapat na tawaging anak. Ngunit ano ang ginawa ng ama? Di ba? Ngunit tinawag ng ama ang kanyang mga alila. Madali, kunin ninyo ang pinakamagandang damit at bihisan ninyo siya. Ibig sabihin, bihisan yung karapatan, yung garments of righteousness, dahil nagsisi ito ay muling na-restore. Suotan nyo siya ng singsing at bigyan ninyo siya ng sandalyas. Yung buong protection nasa kanya muli. Yung covering muli ng Diyos ng kanyang ama ay ibinigay muli sa kanya. Ito. Why? Dahil siya talaga isang legit, tunay na anak. Ano? Bagamat nagkasala, ngunit nagbalik loob muli. At anong nangyari? Katay ninyo ang pinataybanguya at tayo'y magdiwang. Kaya nagdiriwang ho talaga. Kahit naman ho tayo, di ba? Kapag kami mananampalataya na disconnect, na backslide at muli nagbalik sa Panginoon at nagpatuloy, ano, di ba? Tayo po ay masaya at tayo ay nagdiriwang. Kaya, tayo po mga kapatid ay laging isipin, ito bang aking mga desisyon ay posibleng makapag-disconnect sa aking Diyos, sa ating Diyos? Ito kaya ay makapagbibigay lalo sa atin ng spiritual strength, ng pagpapala, ng gantimpala someday? Mapiplis ko kaya ang Panginoon? Una sa lahat. Pangalawa, ang mga kapatid at mga tao nakapaligid sa akin. Kaya nga, in application po, yan, stay connected. Ano man po ang kondisyon at sitwasyon. Sa aklat po ng Juan, chapter 15, verse 7, ay ito ang nakasulat at pinapadala sa atin. Sabi ay, kung nananatili kayo sa akin, yan, stay connected to God. Ano? Kung nanatili kayo sa akin at nanatili sa inyo ang aking mga salita, hingin ninyo ang anumang nais ninyo at ibibigay iyon sa inyo. So, maganda ko talaga na lagi tayong connected, ano, sa ating Panginoon in terms of prayer, sabi niya. Kaya huwag po tayong bibitaw. Kaya kung meron man dapat tayong unahin, ang relasyon at koneksyon ay dapat una sa lahat ay sa Diyos. Wala naman ng masama ang relasyon sa ating family, sa ating churchmate, sa ating pastor, sa ating co-worker, sa community, di ba? Sa ating mga kaibigan. Pero ang pinaka-the best po na koneksyon at may relasyon ay sa ating Diyos. Bakit? Sabi po sa aklat ng Roma, chapter 8, 37 hanggang 39 ay atin pong pakinggan. Roma chapter 8, 37 hanggang 39. Yan. Sabi ko dito ay hindi, sa lahat ng mga ito, tayo sigurado magtatagumpay sa pamamagitan niya na nagmamahal sa atin. Malayo pa po ang takbuhin. Mahirap pong tumakbo ng disconnected sa Diyos. Sapagkat natitiyak kung walang makapaghihiwalay sa atin sa kanyang pag-ibig, kahit ang kamatayan, ang buhay, ang mga anghel, ang pamunuan, o ang mga kapangyarihan, ang kasalukuyan, o ang hinaharap, ang kataas-taasan, ang kalaliman, o alinmang nilalang, ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na ipinagkaloob sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Amen po. So, huwag ho tayong mag-isip. Isipin natin, baka ako mapahiwalay sa Diyos. No, binigyan po tayo ng assurance. Tayo po ay secured sa pag-ibig ng Diyos sa atin. Pero, maliman lamang, naghahanap talaga tayo ng sariling kapahamakan. Tulad ng bunso,
humingi ng mana na hindi na wala pa sa tamang panahon. Kaya mga kapatid, salamat po sa pagpapala ng Diyos at tayo pong lahat ay manalangin. Lord, salamat po muli sa kabutihan mo. Salamat po muli, Panginoon Diyos, at amin pong mas naintindihan pa kung bakit kinakailangan kaming manatili sa iyo. Bakit hindi kami dapat humiwalay? Bakit dapat kami mag-ingat sa aming mga plano, sa aming mga sariling kagustuhan, sa aming mga gagawin? Kaya Panginoon Diyos, patuloy mo kaming paalalahanan sa bawat oras, sa bawat iniisip namin. Bagamat minsan kami ay nalilibang, kami ay naaaliw sa takbo ng mundong ito na nakapagbibigay sa amin ng comfort. Sa ganitong mga pagkakataon, mas lalo po kaming dapat mag-ingat dahil baka nadadaya na kami ng aming mga sariling pagnanasa, sariling kagustuhan, at ang akala namin, Panginoon, ay kami nakatayo pa, pero sa katotohanan kami po ay nakadapa na. Lord, kung kami man po ay nakadapa at nadadapa, nainiwala kami sa pamamagitan ng iyong kapangyarihan at panalangin ay muli kaming babangon, iyong ibabangon upang hindi kami tuloy ang ma-disconnect sa iyo. Salamat po, O Diyos. Pinupuri ka namin sa pangalan ng Panginoon Hesus. Ito ating dalangin. Amen. Purihin ang